Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Yusa Cabral? Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero, yun po, muli nakikiramay po tayo. Follow-up question from Darlene Kai, GMA7. Good morning, Yusek. Following the death of former Undersecretary Cabral, what is the palace's directive on the investigations or inquiries surrounding yung mga kaso or allegations sa kanya? Sa ngayon po ay wala pong kaso. Inquiries or investigations concerning projects involving former Undersecretary Cabral. Nasa kamay na po iyan ng mga mag-iimbestiga. So sa ngayon po, wala pong kinakaharap na kaso si Yusek Cabral. Follow-up question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ma'am, before her death, the ICI recommended further investigation about Yusek Cabral as well as former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Is the executive branch tracing his whereabouts considering that he was supposed to return to the Philippines on December 17 and the immigration says he is not yet here? Tingnan po natin, sa ngayon po ay wala pang pag-uutos patungkol po dyan. Just a follow-up question. How urgent is this issue for the palace considering that a key witness died, another person of interest is nowhere to be found in the Philippines, and Zaldico is still at large? Okay, ginagalang po natin muna pansamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. As for Mr. Bonoan and Mr. Zaldico? Mr. Zaldico, meron pong red notice tayo nire-request for Zaldico. Kay Mr. Bonoan, tingnan po natin, supposed to be December 17. Siya naman po ay pribadong tao. Tingnan po natin kung merong kaso maisasampa sa kanya. So, doon na naman po siya siguro papatawag. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, quick follow-up lang po dun sa kay Yusek Cabral. Ang Pangulo po ba walang direktiba para sa swift investigation dun sa kanyang pagkamatay po? Para malaman lang din yung ano ang nangyari. Meron po ba direktiba ang Pangulo sa PNP, sa NBI, CIDG? Hindi na po kailangang iutos to. Mandato po ito ng PNP, ng SOCO. Malaman ko ano po ang nangyari. Okay. Sabi po ng Pangulo, walang makakaiwas sa batas. At ito nga po, merong warrant of arrest ng inilabas. Ano po, laban dun sa mga sangkot sa 96.5 million na ghost flood control projects anomalies po sa Davao Occidental. May we know po kung meron na bang malinaw na impormasyon ang gobyerno kaugnay po nung kinaroroonan ni Zaldico at meron po bang timeline or deadline na dapat siya ay maibalik dito sa Pilipinas, maaresto po siya? Unang-una po sinabi na rin po ng DILG na meron na pong request for the red notice. At kung papaano ito mapapabalik sa bansa, as the saying goes, do not telegraph your punches. Next question, follow-up question from Christian Yusores, DZMM. Ma'am, going back po kay Yusek Cabral, how is the palace, ano po ang tingin ng palasyo dito? How will this affect yung ongoing investigations related po sa flood control projects given na ang directive nga po ng Pangulo ay dapat mapanagot po yung mga dapat mapanagot sa issue na ito? Muli, sasabihin natin, bahala na po, nasa kamay po ito ng investigating bodies. At sa ngayon po ay hindi po ito nasa isip ng Pangulo, ng Palasyo, dahil nakikiramay po tayo sa pamilya ni Yusek Cabral. That is the last question, Yusek. One more. Go. Okay, Ivy Reyes from Bilyonaryo. Yusek, meron po bang information ng palace on the whereabouts of the Yap brothers? Sa ngayon, hindi pa naman po sila pinapahanap dahil wala naman pong warrant of arrest. At wala pa namang kaso. That is the last question, Yusek. Thank you very much. Buhay ang diwa ng Pasko, handog ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino.
Upang maipadama ang tunay na diwa ng Pasko, nag-ikot sa iba't ibang pampublikong ospital ang pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Philippine General Hospital, naipaabot ang mahigit 14,000 meals sa mga medical at non-medical personnel ng nasabing ospital. Kabilang din sa mga nakatanggap ng pamasko ang mga pasyente at ang kanilang mga kasama. Halos 5,000 individuals ang nakatanggap ng pamaskong handog ng Pangulo sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, 4,400 sa San Lazaro Hospital, at 5,300 naman sa Jose Reyes Medical Center. Personal ding nagbigay ng mainit na pagkain si Pangulong Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD sa Pasay City. Ngayong Pasko, tinitiyak ng Pangulo na may masasandalan ang bawat Pilipino. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahal sa kapwa, pag-aalaga sa bawat isa, at pag-una sa kapakanan ng taong bayan. Masaya ako na si Presidente ang nag-serve sa akin ng pagkain. Lalong-lalo masaya ang buong Pasko ko. Binigyan ako ng regalo. Happy na ako. Merry Christmas! Maraming salamat! Merry Christmas! Thank you po! Merry Christmas! Salamat! At bago tayo magtapos, bilang pagkilala sa magiting na paglilingkod ng sandatahang lakas ng ating bansa, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping pagtitipon para sa 90th anniversary ng AFP sa Camp General Emilio Aguinaldo mamayang hapon. Paparangalan sa nasabing kaganapan ang mga miyembro at tropa ng sandatahang lakas na nagpamalas ng kahangahangang serbisyo sa sambayanan. Pangungunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapataw ng ranggong Major kay Captain Jerome Hacuba. Si Captain Jerome Hacuba ay isang Philippine Army officer na nabulag matapos masabugan ng bomba noong 2016 sa gitna ng kanyang paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay patuloy niyang ginampanan ang sinumpaang tungkulin. Ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. kinilala ng lubos ang kanyang kagitingan para sa mga magigiting nating sundalo. Hindi kayo sumusuko, kaya't hindi rin kayo susukuan ng gobyerno. Sa loob ng 9 na dekada, nananatiling matatag ang paglilingkod ng AFP sa sambayanang Pilipino. Sa oras man ng sakuna, panganib o kapayapaan, nariyan ang ating sandatahang lakas upang protektahan ang ating kapakanan, konstitusyon at kalayaan. Mabuhay po kayo.